Hello guys, welcome back to my channel, Wing Petit. By the way guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. Katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni, tawagin lang natin sa pangalan na Neo. Sabi niya, hello po, mahirap pa mag-work dyan kaysa Arab country. Hindi, kumpara sa Arab country kasi sa Singapore merong off day talaga na binibigay ang employer at saka sa batas talaga. Sa Singapore, hindi pwedeng lahat na off day ng kasambahay ay babayaran ng employer kasi dati ang mga ginagawa ng mga employer lalo na kapag chikwa ay binabayaran lang nila kung ayaw nila pa payagan na mag-off day yung kasambahay nila kaya okay lang yun. Pero sa ngayon kasi guys 2023 meron talagang panibagong batas yung Singapore na hindi nila pwede bayaran yung buong off day ng isang buwan. Like sabihin na natin 4 days yung off day sa isang, mayroon kang 4 na araw na off day sa isang buwan. Hindi pwedeng bayaran lahat ng employer yun. Dapat mayroong isa talaga doon matira na palalabasin talaga ng employer, walang bayad, hindi nila pwedeng bayaran. Yun. Tapos, kung hindi naman pumayag si kasambahay na pabayaran yung off day niya, walang magagawa sa employer kundi sumunod doon sa kung ano yung nakalagay sa kontrata. Kaya mas maganda sa Singapore magtrabaho kumpara sa Arab country at saka maliliit lang din ang mga bahay sa Singapore. Kasagaran ay kondo lamang. Samantala sa Arab country, ang lalaki ng mga bahay. Tapos ang daming employer na pagsisilbihan sa Singapore. Kung ano yung nakalagay doon sa kontrata nyo, standard contract nyo. Kung ilang family lang yung nakalagay doon, dapat yun lang yung pagsisilbihan mo. Hindi ka pwede magtrabaho sa ibang kamag-anak ng iyong employer. Kung ano yung nakalagay sa working permit mo na address, dapat doon ka lang magtatrabaho. Hindi ka pwedeng dalhin ni employer sa ibang kamag-anak para sa kamag-anak niya o sa nanay niya para doon kanya patrabahuin. Kung gagawin ni employer yan sa'yo, pwede mo silang ireklamo sa MOM. Pwede ka tumawag sa MOM or pwede ka rin tumawag sa Philippine Embassy. Pero ang pinaka secure talaga dapat kung meron kang i-complain, tumawag ka sa MOM para ma-warningan sila or against the law po kasi yun. Alam ng mga employer yan. Pero kapag sa Arab country ka, grabe ang trabaho doon. Base sa base sa mga kakilala ko, minsan nagtatrabaho sila kahit 1 o'clock na ng gabi or 2 o'clock na ng gabi, ganyan. Kumbaga patay-patay talaga yung trabaho. Kaya para sa akin, mas maganda ang magtrabaho at saka easy magtrabaho sa Singapore. Based on my own experience din guys. Pero wala akong experience sa Arab pero base sa akin na mga naririnig sa mga kaibigan ko yun. Kaya mas